Welcome sa aking YouTube channel, Kroy Narag Officials. Another sharing knowledge, another DIY repair naman po ang gagawin ko. At diretso na tayo kaagad dito sa i-DIY repair natin. Meron akong rice cooker dito. Ang issue pala ng rice cooker na to is no power. Yun po yung issue niya. Kaya titest natin. Test natin yung kanyang rice cooker. Bali, sasaksak natin para makita natin kung iilaw ba itong cook at saka warm. Para malaman natin na no power talaga tong rice cooker. Bali, meron akong extension cord dito na mayroong indicator light. Yan. Pag pinatayin mo, mamatay yan. Tapos pag sinus mo yan, iilaw. Para malaman mo na may kuryente tong outlet. Sasaksak natin. Tapos, kung makikita nyo, walang ilaw tong warm. Pero pipindutin natin tong pinaka-kitnaan niya. Tapos pipindutin natin tong switch dito sa harapan para malipat siya dito sa may cook. Kasi may mga pagkakataon na nasisira tong indicator light dito. Kaya pindutin natin. Pindutin ko lang. Tapos switch natin yung kanyang switch. Wala ding ilaw tong indicator light dito. Yung cook at saka warm. Kaya proceed na tayo sa susunod na test. Tapos, i-test nyo na rin. Tingnan nyo na rin itong pinaka-plate na to kung umiinit. Kung umiinit ito. Kasi may mga pagkakataon nasisira din to. Gawin din. Palidiin mo lang to. Tapos, pinutin mo yung kanyang switch. Tapos, obserbahan mo. Obserbahan mo kung iinit siya. Sa pagkakataon na to, walang init na nanggaganap. Wala siyang init. Kaya malamang ang sira nito is nasa loob. Pero bago natin buksan itong sa loob, itong takip niya dito sa ilalim, check na natin itong plug. Tapos continuity lang ito. Tingnan natin. Kasi may mga pagkakataon na sisira din ito. Itong plug. Walang gawin mo. Sets mo lang yan. Dito lang tayo sa buzzer. Sa buzzer na para tumunog. Yan. Tanggalin ko na itong isa. Ito kasing test plug ko, mayroong clip para hindi natin hawak-hawakan na yung mga ititest natin. Pero itong isa, tatanggalin ko. Ito, ilagay ko itong isa. Pag tumunog to, ibig sabihin, good pa tong kanyang plug. Yan. Kung maririnig nyo, tumutunog yung ating tester. Ibig sabihin, good. Diretso. Lipatan sa kabila. Yan, tumutunog siya. Ibig sabihin, yung saksakan na to is good. Tapos, next na i-check nyo, itabi lang ako ito saglit. Ang next na i-check nyo is yung, tingnan nyo to, nasisira din kasi ito. Itong pinakalagayan ng kanyang saksakan. Ito. Minsan kasi nasusunog to, natatanggal yung mga ngipin. Pero kung makikita nyo, kompleto naman siya. Hindi naman siya maluwag. Pero kung itong sira, may nabibili lang to sa online. Or sa mga suki nyong electronic shop na pinagbibilan nyo ng sa mga electric fan parts na mga shop, mabibili mo to. Tapos, tingnan din natin yung kanyang loob na. Bubuksan natin loob. Tabilan natin tong takip. Tapos, may alikabok pa. Alikabok pa yung kanyang rice cooker. Tapos, next na titignan nyo. Ito. Tignan nyo rin tong pinaka-switch nito. Kung connected. Kasi may mga pagkakataon nasisira tong switch na to. Hindi nagko-contact yan. Kaya sa nakikita naman natin, contact naman siya. Kaya proceed tayo sa pangalawa. Tapos, ang i-check din natin ulit dito is itong plate niya. Itong plate. Kasi nasisira din itong plate na to. Pali ang pag-check na naman ito, madali lang. Kasi ang ilalagay nyo lang niya sa continuity.
Pag pumalo yung tester natin, ibig sabihin, good pa yung kanyang pinaka-plate. Ito. Nasisira din kasi yan. Test natin. Yan o, makikita nyo. Pumapalo yung tester natin. Tapos sa buzzer. Yan. Ibig sabihin, good. Good yung kanyang plate. Tapos, ang next na ititest natin is itong kanyang pinaka-fuse. Yan. Ito yung pinaka-fuse. Check natin. Lagay nyo lang yung, dahil dito na tayo sa may, sa continuity or buzzer. Pwede naman yan kahit saan dyan. Ito. Pero sa buzzer lang tayo. Para tumunog siya. Kung good siya. Wala. Walang tunog. Tayo sa continuity times 1 para makikita nyo may ilaw. Yan. Natin kung papalo siya. Pag pumalo to, ibig sabihin good to fuse. Pero pag hindi pumalo, sira tong fuse na to. Bali wala siyang reaksyon, walang palo. Ibig sabihin busted tong fuse na to. Kaya no power itong reservoir to kasi sira yung kanyang fuse. Bali ang gagawin ko is papalitan natin tong fuse na to. Tapos hanap lang ako saglit ng ipapalit ko. Sa pagpapalit, dahan-dahan lang. Tapos kasi ito nababali ito eh. Kaya dahan-dahan lang sa pagluwag noong kanyang fuse. Tapos tatanggalin natin itong pinakaharap kasi hindi natin matatanggal yung fuse dito sa loob. So, ito yung papalit natin. Same value, 10 ampere, 185 degrees Celsius, 250 volts. Ito yung ipapalit natin dito. Tanggalin ko lang. Tapos tanggalin natin itong switch niya. Tanggalin natin ito. Bali, sira yung kanyang fuse. Kaya pala no power tong rice cooker na to. Bali, yung ginagawa ko po dito, simpleng DIY repair lang naman po to. Bali, hindi man tayo pro. Hindi man ako pro sa ganitong klase ng gawain. Isa po akong DIYer na mahilig lang po mag-repair, gumawa ng mabagay sa tingin ko alam kong gawin. Kaya sinishare ko lang sa inyo yung experience ko. Kaya tanggalin natin ito. Tanggal lang natin ito. Hindi natin siya mahugot. Tanggal natin itong fuse. Ito, basta na ito. Tinatanggal ko itong pinaka-fuse niya. Ito. May papalit naman na tayo dito eh. Ito yung mapalit niya. Same value. Tingnan natin. Same value yan. Bali ito yung luma. Ito yung busted. 10 ampere. 185 degrees Celsius. Tapos 250 volts. Kaya dito papalit ko. 10 ampere. 185 degrees Celsius. 250 volts. Kung magpapalit kayo ng fuse, mas maganda kasi kung same value yung ipapalit niya. Pero ang iba lang nito, kung mapapansin nyo, mataba itong isa. Tapos ito sa payat. Kaya itong insulation na nakalagay dito, hindi siya kasya dito sa kabila. Kasi masyadong mataba. Ito. Pero meron naman akong ganito. Ito na ipapalit ko. Insulation niya. Talagay natin dito. Kasyang kasya yan. Yan lang yung kapalit niya. Ito yung kapalit.
Kaya ilalagay ko na. Pitan mo na lang mabuti. Nagpit na. Tapos balikan natin itong tornilyo niya. Dalawa. Kaya natin. Hindi nakalagay ito isa. Okay na. Tapos ibalik na natin itong pinalan natin. Pero yung iba ang ginagawa nila, kung sira yung kanilang mga fuse, ang ginagawa niya jumper. Hindi po yung advisable na i-jumper mo yung rice cooker. Pwede naman kung gugustuhin mo, pero babantayan mo. Pero kung kaya mo naman ang palitan ng fuse, mas maganda, mas mainam na palitan mo na lang. Kasi mahirap naman yung kasi lalo na pag hindi mo nabantayan. Baka mamaya masira pa yung mga ari-arian mo dahil lang sa simpleng pag-jumper lang. Kaya mas maganda na palitan mo na lang. Yung iba kasi ginagawa nila, jumper nila. Pwede naman talaga. Kaso nga lang, babantayan mo na nga lang. Wag na natin ng maayos to. Tandaan lang. Tapos, hawa natin. All goods na. Tapos test natin ulit. Yung kanyang fuse. Test natin. Kung good na. Yun, pumapalo na. Yun, may continuity. May continuity na. May ilaw na rin. Sabihin good na to. Tapos, testing na lang natin to. Para malaman natin na goods na yung ginawa natin. Pwede, okay na yan. Testing natin to. Ito yung pinaltan natin. Ito yung pinaltan natin. Busted. Tabi na natin yan. Bali, lagyan ko na lang ibang insulation. Kasi ito, hindi kasya to doon sa bagong fuse. Kasi malaki masyado yung pinakaganito niya. Kaya naglagay na ako ng panibago. Pero testing na natin to. Bali, all goods na. Huwag mo natin tatakpan. Tapos, huwag natin yung plug. Sasak natin. Bueno, may ilaw siya kagad. Naka-warm na kagad siya. Ibig sabihin, good na yung ginawa natin doon sa fuse. Tapos, pinatay natin sa cook. Pinatay mo lang itong gitna. Pinatay natin itong gitna. Tapos, pinatay natin itong cook. Ayun, nilatan. Sa cook na siya. Kaya yung ginawa natin is all goods na. Kaya, pwede natin itong gamitin ulit. Kaya hanggang dito na lang ang aking video at sana may natutunan kayo at sana nagustuhan nyo. At kung nagustuhan mo, huwag mo kalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel. At pakipindot mo na rin yung notification bell button para ma-update ka sa ilalabas ko pang mga bagong video. Kaya hanggang sa muli, this is Croy Narco Officials. See you sa next video.